Hello guys, good morning. Good morning sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ako po si Harry from Pinoy Nomads. And kakatapos ko lang mag-walking early morning. Nagising ako ng mga 6:30. Sina misis at saka mga bata tulog pa. So, yeah. We're enjoying our morning coffee. Ang sarap magkape sa umaga. Lalong-lalo na fresh yung environment mo, fresh yung hangin. Masarap, malumigmig ngayon at masarap yung hangin, hindi masyadong mainit today. Spring weather, which is we really like kasi hindi mainit, sakto lang yung lamig. So, naka-sweater ka lang. And then, ang ganda ng breeze, ng hangin, sariwang-sariwa dito sa Lake J.B. Thomas. So, yeah, we thanks and praise God for that. Early morning, yung mga ibon talagang nagpi-praise and worship, talagang nagpapasalamat sila sa Diyos na sa panibagong araw, panibagong blessing. Yeah, kanina umaga talagang every morning yan, diyan sa yung puno na yan, mga puno na yan, ay talagang umaawit sila. So yeah, it's really nice to pray and praise God for the life that He gave us. Every day, yung magising ka na wala kang sakit, wala kang iniindang karamdaman, wala ka sa hospital, ay napakalaking blessing na yun. Kahit wala kang pera, basta wala ka lang sakit, wala kang nararamdaman, ayos na yun. Ang sarap, panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Alright, today guys, we're gonna move again. So, every week, mula nung lumipat kami dito, kasama yung mga bata, so every week yung namin ang lipat dito, tsaka ang home base natin, actually hindi naman home base pero yung spot natin itong Lake J.B. Thomas dito sa Ira, Texas, and then yung Lake Colorado State Park sa Colorado City dito sa Texas. So nung kami lang ni Mrs. almost every day lumilipat kami kasi yung wala kaming permanent spot na katulad nito. Although dito sa Lake J.B. Thomas, minsan nagtatagal din kami na 3 to 4 days tapos lipat. Kadalasan sa bayan, sa Snyder para mas malapit sa trabaho ko. So, pero ngayon, since mayroon na kaming cargo trailer, tapos kasama na namin yung mga bata at saka si Kulin, ay mas every week yung move natin, no? Lake J.B. Thomas tsaka Lake Colorado State Park. Tapos may isa pa kami, yung Samwall Recreation Area. So mga 30 minutes from Snyder. Isa din yun sa mga tinitingnan naming campsite. So isa sa mga discomforts, it's sometimes pain in the butt, yung nagmo-move ka every now and then, constantly moving. Isa sa mga discomforts ng nomadic lifestyle. So initially, lalo na pagkasanay ka na naka-stay ka sa isang lugar. So stable ka syempre pag nakatira ka sa house, stick and bricks, mga ganyan, no? Apartment or condo, ay may inuwian ka araw-araw. So, ito yung kaibahan pagka nomadic lifestyle, van life, RV life, ay no permanent address. So, it can be annoying, sometimes really uncomfortable sa marami, lalo na pag hindi ka sanay. Pero along the way, ma-appreciate mo din yung constantly moving. Kasi, ang maganda,
every now and then, nagbabago ka ng view. So, hindi yung hanggang mamatay ka na lang, isa lang yung view mo. So, which is very unlikely sa ating mga Pilipino kasi tayong mga Pilipino, lalo na sa Pilipinas, ay gusto natin isang lugar lang hanggang mamatay tayo, di ba? Mayroon yung isang Pinoy na kasabihan na yung isang yung bato na gulong ng gulong ay hindi nagkakaroon ng lumot, hindi nilulumot. So, ibig sabihin, pag lagi kang move ng move, ay hindi ka magiging stable. In some sense, ay totoo yun, no? Kasi napakahirap sa isang tao na walang stability, no? So, constantly moving. Lalo sa work, no? Sa mga employers, lalo na sa Pilipinas, na pagka you work from places to places, ibig sabihin, there's something wrong with you. Bakit hindi ka nagtatagal sa isang company? Kailangan magtagal ka, no? Mag-ugat ka sa isang company, no? Na talagang hanggang pag-retire mo, isa lang yung trabaho mo na pinagsisilbihan mo. Ang nomadic lifestyle ay very strange sa ating mga Pilipino kasi sa kultura nga natin, dapat nag-stay ka sa isang lugar. Nung lumipat kami ng Canada at US, it's a different ball game, guys. Dito, they don't care. They don't care kung 10 taon, 20 years. Si Kuya Pan, sa fun or not, sa company niya rito, almost 20 years siya. Finire pa rin siya. So, iba yung mga company dito, guys. They don't value your service to them. Some of them does, pero kung hindi ka na profitable sa isang company, they will kick you out, they will fire you, no matter how long you are in the company. So, that's why isa sa mga lessons na nakita ko sa mga kasama ko, kahit yung mga big boss namin nung nasa Canada pa kami, they can fire you anytime. Kung permanence or stability, there's no stability really or permanence in this world. Everything are constantly changing. Di ba? Tayo lahat, grabe tayo magmahal sa company natin. Talagang bigay todo, kahit ikakasakit mo muna. Yung pag tinawagan ka ng manager, gusto mo i-please yung manager mo, halika mag-duty ka, mag-overtime ka, kasi short staff tayo. So, nung ginagawa natin, trabaho tayo ng trabaho. Ganun yung karamihan sa ating mga nurses. Pero pag nagkasakit ka, okay, paghahanap yan sila ng iba, they don't care about you guys. Ang pinaka-lesson dito guys, don't love your company, love yourself and your family. Sila lang talaga yung magiging kasama mo sa hirap at ginhawa, lalo na pagka nakita ka ng maayos na asawa, na mabuting asawa or family mo. So pero even them ay yung iba iniiwanan pa rin talaga. So it's between you and God, no? Yung si God talaga ang isa sa mga persons na hindi ka iiwan kahit saan ka man or sa ups and downs ng buhay mo. So, God will never leave you nor forsake you. Masakit isipin, pero binuhos mo yung binuhos mo yung buong lakas mo, kabataan mo sa isang company. Pero at the end of the day, they will kick you out pag hindi ka na profitable sa kanila. So, big lesson sa akin yun na do not be that faithful, masyadong loyal sa company. Kasi yung mga company, they're not gonna be loyal to you, to be honest. So, what I'm doing right now ay travel nursing. Sa isang travel company pa lang naman ako sa ngayon. So, katapos ko lang ng isang assignment ko, pero pina-extend ako. So, I'm gonna be staying, so far maganda naman yung napuntahan ko na travel agency. So, I'm gonna stay there for a while. Yung bato ba na gulong ng gulong ay nilulumot. Pues, para sa akin guys, hindi naman ako bato. I'm not a non-living thing. I'm a human being. So, hindi mo pwedeng ikumpara yung isang bato. Although, hindi naman talaga totally bato yung ibig sabihin nun. Pero I mean, yung palipat-lipat. So, it really depends. So, yung nature kasi ng trabaho ko, which is travel nursing, ang mas gusto ko yung flexibility. Ang problem kasi guys, pagka common staff nurse sa isang hospital, ang daming mapolitika masyado ang nursing din, no? Or kahit sa anumang profession, mapolitika yan.
So, ayoko ng mga ganong mga ganong mga politika. So, unlike sa travel nursing ka, you don't care about the politics inside the hospital or the institution. So, kasi ano ka lang dating ka lang, you just came there to help. Mostly kasi sa mga hospitals, they're short staff. So, papadala ka ng travel agency mo to augment the staffing problem. So, some of them, yung mga kasama mong staff are really thankful sa'yo kasi tutulungan mo sila. Some of them are not as well. So, but you don't care kasi andiyan ka lang naman for a short period of time. So, you don't dwell on that problem that much. And then, lipat ka na naman sa ibang lugar. Travel nursing, yung nomadic lifestyle, this is not for everybody kasi nga yung iba, gusto ng stability. So may pros and cons lahat ng bagay, guys. Nasa sa inyo. Pero it works for us. You can travel around, no? See the country. Napaka-importante 'yun, guys. Maraming mga tao dito sa Amerika, sa Canada. 10 years, 20 years, 30 years, hindi nyo pa nakita yung Grand Canyon. Oh my gosh. Or yung iba pang magagandang lugar dito. Inubos nyo yung buhay nyo sa pagtatrabaho. Hinihintay nyo retirement. Guys, yung retirement, maring hindi na yun dumating, matigok ka na, o wag naman sana. So, nakakalungkot na buhay yun na andito ka masaganang bansa ito, pero inubos mo lang yung sarili mo sa pagbabayad ng bills. So, I'm not ranting. I know your situations. May mga marami kayong kinukonsider. Pero try this lifestyle. May mga discomforts katulad nito, si Mrs. nagliligpit na dyan. We're moving again. Pero ang sarap ng bukas paggising mo, iba na naman yung view mo. So from Lakeside ngayon, papunta naman kami sa ibang panibagong Lakeside na property. Tapos, hindi ko alam kung naririnig nyo sa background, hindi mo kailangan mag-mow ng loan mo. May magmo ng loan para sa iyo. Ako ayaw ko yung tuwing summer maintain ka ng loan mo, magtatanim ka or yung gustong-gusto yun, yung nagdadamo. Ako ayaw ko noon, nag-maintain ka, nag-aayos ka ng mga kisame mo, ng bubong mo, nag-aalis ka ng mga dahon. Sa winter naman nagpapala ka ng snow. I hate that. It's not for me, guys. So ito may mga dito, caretaker nitong property na to. Sila yung nagbi-maintain nito. May nagbibilig ng mga halaman, nagtatanim ng mga halaman, nagmumo ng lawn. So walang snow naman dito halos sa Texas. So, and then you're just enjoying it. Andito ka lang, nagre-relax. So, wala kang binabayarang property tax. Although nagbabayad bayad kami ng $60 annually dito sa Lake J.B. Thomas. Magbabayad ka, pero maraming mga libre, no? Kung gusto mo ng libre. Pero sa amin, minsan, nasa libre kami. Pero sa ngayon, dito muna kami. Guys, try to consider this lifestyle. So, try nyo, baka mag-work sa inyo. Lalong-lalo na sa mga, manlamang kayo nanonood nito, gusto nyo, dream nyo talaga maging ganito ng lifestyle. Make your dream a reality, guys. Dream without realizing it is a nightmare. Go out, lalo na ngayon, maganda na yung panahon. Punta kayo, mag-adventures kayo with your family or kung single, go. Kahit yung maliit na sasakyan, magdala ka lang ng tent. Be with nature, do adventures, guys. I'll tell you, you will enjoy it and then you will benefit a lot from it. Thank you so much for watching. Bye, God bless.